Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. Nako! Isang SUV na pagmamay-ari ng isang senador. Nako, trending na trending news ito na kung saan kumaripas ng takbo habang tinitikitan. Bakit? Ano ba nangyari? Dumaan lang sa EDSA busway. Nako, feeling entitled ha? Sino kaya ang senadorong ito? Kasi ang plate number 7 ay opisyal ng ginagamit ng mga senador. At bakit ito kumaripas? Diba? Something fishy. Baka nakasakay si senador at ayaw mahuli. Baka nakakahiya na siya pa talaga ang hindi marunong sumunod sa regulasyon. Nako, nakita nyo ba ang video? Oo, kasi maraming naka-video kasi that time. Tapos, nako, itong sasakyan na ito, feeling entitled ang mga politisyang ito. Pinahunong-hunong. Ano ba, itim na SUV, stop ka muna. Kasi dapat kang tikitan. Nako, kumaripas ang takbo. Ano ang ginawa? Hinuli. Eto ha, napanood nyo na ba ang video? Hindi nyo pa napanood ang video? Nako, dapat panoorin nyo. Kasi kalerki ha, tayo nga, mga pobreng tao, mga simpleng tao, mga madlang people, kung magkasala tayo sa trapiko, ay agad-agad binibigyan ng ticket, minumulta. Pero itong plate number 7, kumaripas talaga. Ano ba nangyari? Tingnan natin ha, nahuli ba ito ang driver na ito? Kawawa ang driver. No. Kawawa ang driver. Bakit ba naisipan ng driver na doon siya umagi sa EDSA busway? Anong nag-udyok sa kanya? Nagmamadali ang driver? Kasi kailangan na magpasundo sa senador? Ay, kalerke, dapat bang ganon? May special treatment. Sino ba nag-instruct sa kanya na doon ka sa EDSA busway dumaan para mabilis ang pagtakbo mo? Ay, kaya tinitkitan. Ito ang video. Manood tayo na. Ito ang video para panoorin natin kung ano ang nangyari. Hindi naman ibig sabihin nagpalibak-lebak tayo dito at hindi totoo ang mga sinasabi natin. Yung iba kasi sinasabi, ay nako kabibig, mga puro ka lang fake news. Ito ha, panoorin natin ang video ha. Iyan na ayan, titikitan sana. Tapos anong nangyari sa itim na SUV plate number 7? Marami palang marami palang mga cameraman or mga reporters ang palaging naka-on standby sa EDSA busway. Ito na. Tingnan natin ha. Diba? Umarurot. Natakot. Pati siya natakot. Busway yan. EDSA busway yan. Hindi. Huli ba yun? Nahuli. Nakitan sana siya. Nahuli ng pulisya. Nakitan sana siya. Anong ginawa ha? Habang patikit na siya, anong ginawa? Marurot. Yan. Yan nangyari. Marurot. Gustado. May sakay bang senador doon? Ewan ko kami. May sakay ba? Na nagtago ang senador, ay ewan din natin. Number 7. Number 7 yan. Ang plate number 7 daw, ito daw ay para sa mga senador. Sino kayang senador nandun kabibig? Ewan ko kung sino ang senador. Malalaman natin kung magsalita ang driver. Nahuli yata ang driver, mga kabibig. Nahuli ang driver. Ha? Hanapin natin ang video kung saan nahuli or post kung saan nahuli ang driver. Ito na ha. Nakatakdang maglabas ng show cause order ang LTO sa driver ng black SUV na may plakang 7 na tumakas habang tinitikitan ng SAICT dahil dumaan sa EDSA busway. Ayon sa isang DOTR official, malinaw na hindi ito otorisadong dumaan sa EDSA busway. Ito pala yung mga kabibig. Tingnan natin mga kabibig ha.
Sino ba ito? Hmm. Hindi naman, blurred lang yung ang pagmumukha ng ng netizen. O, tingnan natin. Hanapin natin yung ba, itim na, ito pala siya. O, yan ha. May ticket na yan. O. Tapos, ito yung SUV, plate number 7. Ito. Sino kaya, no? Marami ang mga netizen nagtanong ba, sino kaya itong senador na ito? Hindi ba niya na-lecturean yung driver niya, o huwag kang dumaan sa EDSA busway ha? Hindi pwedeng ganun. Dapat mag-follow tayo ng proper protocol and regulations. Diba? Samantala mga kabibig, ngayong kahapon nga ba or this today, ay merong inilabas si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba yan kabibig? Naglabas ng Administrative Order number 18 series of 2024 by the President of the Philippines, Administrative number 18, Order number 18, prohibiting government officials and personnel from using sirens, blinkers, and other similar signaling or flashing devices. Okay. After nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos, ito na nangyari, 'di ba? May isang number 7 ang kung saan kumaripas. Tatakas sana yung driver, pero hagilap talaga. Sabi ng opisyal, wala rin siyang magiging special treatment. Nako, 'di ba? So ano kaya ang inyong reaction dito mga kabibig? Sabi kasi ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong administrative order, all government officials and personnel are hereby prohibited from utilizing sirens, blinkers, and other similar gadgets that produce exceptionally loud or startling sound, including dome lights, blinkers, or other similar signaling or flashing devices. Ganun ba? Tingnan natin kung ano kaya magiging reaction. Oo. At ito ang mga komento ng ating mga netizen. It's easy to trace MMDA. You have the driver's license plus meron pang conduction sticker yung car. Siguro naman before 12 noon, alam na natin sino ang may-ari ng Land Cruiser na iyan. Ang chika-chika kasi basta plate number 7, senador, sabi nila. Who among the 24 senators is inside the car? I'm sure yung mga chika-chika nila, di ba? Ay, hindi ko lang muna bagitin kung sino ang mga chika-chika ng mga netizen ba. Ewan ko sa mga netizen, no? Kung ano-ano mga chika-chika nila. Pero binigay, ito pa, ito, saan ba ang mga chika-chika nila? Number 7 is for senator. Malamang nakasakay yung abusadong senator at parang di siya makita, inutusan yung driver niyang sumibat na matapos ibigay ang driver's license nito. Sino namang kupal na iyan? Ambulansya, di pwede, tas empleyado ng taong bayan, pwede. Ano ba ito? Oy, ano nangyari sa gobyerno ni Bongbong Marcos? May marami na daw mga abusadong politician. Sino kayang senador na iyon? At nasa loob ba siya ng sasakyan nung time na yan? Harap-harapan talagang gagawin niya ng MMDA. MMDA, kumilos kayo. Challenge natin yan. Dapat may follow-up story ito para malaman ng samidang Pilipino kung sino may-ari ng SUV number 7. Sinong senador kaya yan? Ako. Minsan, otoridad, pero mas madalas 5K toll collector. Depende kung sino dadaan. Buwisit pangalanan yun ang senador na yan. Please, huwag niyong bitiwan ang isyong ito. We need to know kung sino yan. Sino kaya ang abusado? Ordinaryong mamamayan o yung mga posisyon sa gobyerno dapat parusahan. Dapat fair ang labanan. Pati lifestyle daw ipa-check. Saka yung senador na may-ari nito, malaki ang kitaan dyan. Ay, nako. Baka magbigay din yan ng pabuya ng 100,000 ha, kagaya ni Chavit Singson. At least si Chavit Singson, inamin niya, nagkasala siya, nagbigay na siya ng 100,000 kung sino yung nagtikit sa kanila. Pero ito kaya aamin kaya ang senador na ito na siya ang mamamay-ari ng sasakyan. Ay, hindi natin alam, malalaman natin yan sa latest trending news later on. So yun lang po ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong komento tungkol dito? May aamin ba na senador? Sasabihin kaya niya sa media na ako ang mamayari ng sasakyan na iyan at pinarusahan ko na ang driver na iyan. May mamayari kaya? May magsasabi kaya? Hindi natin alam.
Yun lang po mga bibigyan aring let's lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time! Hi! Color Q. Ay, sino kaya senador na iyon? No?